The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niyang pinatutunayan sa atin ang kanyang masaganang kagandahang loob na ang katunayan nito ay nananatili pa sa atin ang ating mga buhay at kalakasan. At sana, gaya ng patuloy naming pagpapaalaala, ay magamit natin ang buhay at kalakasan ito sa patuloy na pag-alam at pagsasaliksik pa ng banal na kalooban ng Diyos para sa atin na mga tao. At ito po ay pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at kapiling natin sa pagkakataong ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na mga taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa na naman po ang ngayon ay inihanda para po sa atin upang kilalanin pa natin na mabuti kung sino ang Diyos at Hari na dapat nating paglingkuran. Sa nakalipas na mga pagpapahayag ng programang ito, ay itinuro at ipinakilala sa atin ang katangian ng Haring walang hanggan at ang biyayang hatid kung ang tao ay mapasa pinaghaharian ng ating Panginoon Diyos. Bukod sa ang Panginoon Diyos ay ipinakikilalang Haring walang hanggan, ano pa ang pagpapakilala ng Biblia tungkol sa ating iisang Diyos na Haring walang hanggan? At ito po ay sama-sama nating pag-aaralan sa pamamagitan po ng paksang aralin na nagsasabing ang Hari ng mga Hari. Para pasimulan ang atin pong talakayan, kapatid na Neraya, sa tiyakang pagtuturo mula sa banal na kasulatan o sa Biblia, sino po ba ang ipinakikilalang Hari ng mga Hari? Ang sagot po na mula sa banal na kasulatan ay ating mababasa sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 15. Sasalin po ng Biblia ang Biblia. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Naingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ipahahayag sa takdang panahon. Siya napapalad at tanging makapangyarihan, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Napakatiyak po ang pahayag na ito mula sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagtuturo ng Apostol Pablo. Kung sino ang ipinapakilalang Hari ng mga Hari at ipinapahayag ding tanging makapangyarihan at Panginoon ng mga Panginoon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Opo, sa talatang ito ay tiniyak ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Kristo Jesus ay siyang tanging makapangyarihan, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dito po, sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayon po sa aming pananampalataya na may tiyak na batayan sa Biblia,
kinikilala po namin ang ating Panginoong Kristo Jesus na hindi lang Diyos na nagkatawang tao, hindi lang siya Diyos na lumagay sa kalagayang anak, kundi siya po ay pinapakilala namin batay sa Biblia na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito po ay direktang sinasabi at itinuturo po ng mga unang naging alagad ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga apostol. At dito'y huwag sanang lumikha ito ng anumang kalituhan sa ating pong mga kalooban, kundi tingnan natin at buksan natin ang ating puso, ang ating pag-iisip, at lumikha ng isang matuwid na pananampalataya sa tamang pagkakilala tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus, sapagkat hindi po lingid sa ating pong mga nasasaksihan sa ating pong kapaligiran tungkol po sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus, iba't iba ang mga pagpapakilala ng iba't ibang mangangaral. Pero kung mayroon pong mas credible na mangangaral na dapat po nating pagtiwalaan ay ang mga naging unang mangangaral ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga apostol, sapagkat sila po ang mga pangunahing saksi at nakasama ng ating Panginoong Kristo Jesus nang siya po ay magkatawang tao. Kundi ngayon ay ipinakikilala sa atin na ang iisang Diyos, ang Hari ng mga hari, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Nananatili po na iisa lang ang Hari ng mga hari at ito ay ang nag-iisang Diyos na nagpakilala sa pangalang Kristo Jesus. Ano ang katunayan, kapatid na Neraya, na hindi po magkaiba ang Diyos sa Haring walang hanggan na ito mismo ang ating Panginoong Kristo Jesus na ipinakikilalang Hari ng mga hari. Ang batayan po naman ay ating mababasa sa pagsulat din ng Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 15, kasama ang talatang 17, pakibasa pong muli, kapatid na Benhanan. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Ngayon, sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailanman siya nawa. Napakaliwanag po ang batayang talatang ito na talagang hindi iba ang ating Panginoong Kristo Jesus bilang Hari ng mga hari sa pinapakilala rin ni Apostol Pablo na Haring walang hanggan. Ayon sa kanyang pahayag, tapatan niya ang pasabi, nararapat tanggapin ng lahat na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan at gumanap ng isang gawain bilang dakilang Diyos at tagapagligtas para iligtas ang mga makasalanan. At ang Panginoong Kristo Jesus, siya anya'y dapat ding kilalaning Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, iisang Diyos na para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. So ang mga talatang ito ay pwede po nating tandaan. Inuulit ko po, unang Timoteo 1:17, kasama po ang talatang 15 para ipaliwanag at para patunayan na talagang ang ating Panginoong Kristo Jesus, yun ang kanyang tunay na kalagayan. Kahit na siya po ay nagkatawang tao, kahit siya po ay lumagay sa kalagayang anak. Bagamat may mga nagtuturo na di umano, ang Panginoong Kristo Jesus ay tao sa likas na kalagayan. Meron namang nagsasabi, Diyos din, kaya lang hindi siya ang Ama. Siya ay Diyos na nasa kalagayang anak. Pero sa pamamagitan ng Apostol Pablo, ay nilinaw sa atin na hindi lang siya natin dapat kilalaning Panginoon. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, at siya lang ang dapat nating kilalaning iisang Diyos at Haring walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay,
Marahil ay nagkakaroon po tayo ng mga katanungan sa ating pag-iisip sapagkat ang hari ng mga hari na ipinakikilala ng Biblia na siyang haring walang hanggan kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus, ang sabi po ng mga talata, ang haring walang hanggan ay walang kamatayan. Kapatid na Neraya, ano po ang mahigpit na pinanghahawakan ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus bilang katunayan na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay hari ng mga hari at haring walang hanggan at siya ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas? Ang atin pong matibay na batayan at pinangahawakan ay nakasalig sa salita mismo ng Diyos sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili na siya bilang Diyos at haring walang hanggan at gumamit ng pangalang Kristo Jesus na nagkatawang tao ay hindi natin dapat tingnang magkakaiba. At kahit na siya po ay tila nakaranas ng tinatawag na pisikal na kamatayan, ay hindi ibig sabihin iba pa siya sa haring walang hanggan. Basahin po natin ang pahayag ng Diyos sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 8, kasama po ang talatang 17 hanggang 18. Sasalin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Narito po ang salita mismo ng ating Panginoong Diyos batay sa kanyang pakikipag-usap kay Apostol Juan na sumulat po ng aklat ng Apokalipsis. Ano po ang ating narinig? Ang sabi ng Diyos, na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, akuan niya ang Alpha at ang Omega. Ang ibig sabihin ng Alpha at Omega, ang simula o pasimula at ang wakas. At bilang Panginoong Diyos, ipinahayag niya ang kanyang likas na kalagayan. Sabi niya, ako ang Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So, hindi magkakaiba, kundi nag-iisa lamang po talaga. At akuan niya ay nabubuhay, at akuan niya ay namatay. Ngunit masdan niya, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan. So, dito maunawa natin na kahit nung nagkatawan tao ang Diyos at gumamit ng pangalang Kristo Jesus, at siya po ay nakaranas ng pisikal na kamatayan, hindi ibig sabihin iba na siya sa Diyos, iba na siya sa haring walang hanggan. Kala ko ba niya ang Diyos o ang haring walang hanggan na immortal? Kung si Kristo niya yan, bakit namatay siya? Meron ba niyang Diyos na namamatay? Bagay ba niyang tawaging haring walang hanggan kung nakaranas ng kamatayan? Pero ayon mismo sa pahayag ng Panginoon, sinabi niyang, ako yung nabubuhay. Ako din yung namatay. At basdan nyo ngayon, sabi niya. Ako'y nabubuhay magpakailanman at ang kanyang sabi ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan. So, ibig sabihin, hindi po sapat na batayan na kung ang Panginoong Kristo Jesus nung siya nagkatawang tao ay nakaranas ng pisikal na kamatayan, hindi na siya Diyos o kaya hindi na siya haring walang hanggan. Kundi nananatili na siya pa rin po yun. Nasa panahon lang ng pagkakatawang tao at para to pa rin lang ang katakdaan sa kanya na talagang siya po ay makakaranas ng pisikal na kamatayan para ipadama talaga na ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, oot namatay ang ating Panginoong Kristo Jesus, pero hindi po siya nanatiling patay.
Yun po ang isang maliwanag. Kaya nga, dito'y maliwanag na maliwanag sa atin at totoong-totoo ang ipinahayag mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus na siya bagaman dumanas ng kamatayang pisikal, siya po ay hindi nanatiling patay. Hindi po ito katulad ng mga taong naghari dito sa lupa na pagkatapos mamatay ay naghihintay na lamang ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus kung sila po ay gagantimpalaan o tatanggap ng kaparusahan. Kaya dito'y maliwanag na maliwanag, iisa lang po ang luklukan sa kalangit-langitan. Yan pong luklukan na yan ay luklukan ng hari ng mga hari, luklukan ng nag-iisang haring walang hanggan, at luklukan mismo ng iisang Diyos at tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya ang mga pagtuturong ito ay lumilikha sa atin pong pananampalataya na mayroon lamang iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Na ang deskripsyon ng Biblia, siya rin ang haring walang hanggan, ang Panginoong Kristo Jesus din ang hari ng mga hari. At sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus ang hari ng mga hari, siya ang Diyos na haring walang hanggan. Paano pa inilalarawan ng Biblia ang kanyang kapangyarihan sa kanyang paghahari? Inilarawan po ito ng Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa mga mananampalataya na noon po ay naninirahan sa dako ng Epeso. Kaya sa Epeso Kapitulo 1, versikulo 21, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Napakaliwanag po ng kapahayagang ito batay sa Biblia. Palibhasa ang Panginoong Kristo Jesus ay haring walang hanggan. Kaya ang kanyang paghahari ay walang hanggan din. At nang ilarawan ang taglay niyang kapangyarihan sa paghahari, gaya ng ating natunghayan sa talatang binasa, nasa ilalim niya ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo Jesus ang lahat ng paghahari. Kaya hindi pwedeng iba pa si Kristo bilang hari ng mga hari sa Diyos na tinatawag na haring walang hanggan. Kasi paano mangyayari yun? Dahil nasasakupan na ni Kristo ang lahat ng paghahari. Lahat ng paghahari sa kalangitan, kahit sa sangkalupaan. Kaya lahat na niya ng kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. At higit na dakilaan niya ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang niya sa panahong ito, kundi maging sa darating. So dito po pinapakitang napakadakila at makapangyarihan ng paghahari ng Panginoong Kristo Jesus bilang hari ng mga hari at bilang Diyos na haring walang hanggan. Inuulit ko po, nasa ilalim ng kapangyarihan niya ang lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan, at higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Kaya nga kung atin pong pag-iisipang mabuti at kung mananatili pa tayo sa paniniwala na iba ang Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo Jesus, ang ibig bagang sabihin na sa pamamagitan ng huling talatang binasa ay ang Diyos Ama na iba sa Panginoong Kristo Jesus ay magpapasakop sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi po gayon ang itinuturo ng Biblia, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya ang talatang ito ay nagbubukas ng ating pong kaisipan, ng ating pong kamalayan, at sana lumikha ng pananampalataya na kilalanin natin na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay siyang hari ng mga hari, sapagkat walang anumang kapangyarihan sa langit, maging sa sangkalangitan, na hindi sasailalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya tayo na po, sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito, ay
itakwil natin ang isang pananampalataya na pinaniniwalaan nating iba pa ang Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo Jesus. Uulitin po sa inyo mga giliw naming taga-subaybay. Ang haring walang hanggan, ang hari ng mga hari, ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas, ito po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sana po ay tanggapin natin ito ng may buong pagtatapat sa ating kalooban at talikuran natin ang isang maling paniniwala na maghahatid po sa atin sa pagkaligaw. Sana loobin ng Diyos na makilala natin ng tuwiran at ng may buong katapatan na ang Panginoong Kristo Jesus ang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa pamamagitan po ng pagtuturong ito, kapatid na Neraya, ano ang mensahe ng hari ng mga hari sa lahat ng mga tao na kanyang nasasakupan at kanyang nilikha? Ang sagot po ay mababasa natin sa Apokalipsis, Kapitulo 19, versikulo 5 sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. May nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos. Kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Napakaliwanag po ang pahayag na ito. Kaya sinasabi po nating mensahe ng hari ng mga hari sapagkat ang tinig na nagsalita ay mula sa trono ng hari. So, trono ay luklukan ng hari ng mga hari. Ano ang mensahe? Tatlong mahalagang bagay ang sinasabi po dito. Una, inaakay niya ang lahat na magpuri sa ating Panginoong Diyos. Purihin natin siya batay sa kanyang kalagayan. Hindi lang bilang Diyos, kundi bilang haring walang hanggan, bilang hari ng mga hari, at bilang dakilang Diyos at tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At sino ang magpupuri? Luluwalhati, magpapasalamat at magbibigay lugod sa Kanya. Una-unaan niya, kayong lahat ng mga lingkod niya. Kaya sa loob po ng kabanal-banalang iglesia na ating sinasampalatayanan, ang pagiging kapatid natin dito ay tinatanggap natin na lahat tayo ay binigyan ng karapatang maglingkod sa Kanya. Okay. Kaya ang pangunahin nating ginagawa ay sumasamba. Sapagkat ang pagsamba ay isang gawaing pagpupuri o paglulhati sa Diyos bilang hari ng mga hari. At hindi lamang tayo ang pinapaabutan ng mensahe ng hari na ito. Kahit ang mga tao po ay nasa kalagayan ng dakila at hamak. So, sino ba yung mga kinikilalang dakila? Halimbawa, yung mga kilalang tao. Yung mga taong nagtataglay ng karunungan, tataglay ng kayamanan, nagtataglay ng matataas na posisyon. Ito man ay sa gobyerno, sa trabaho. Sila ang mga tinatawag na mga dakilang tao, mga popular na tao sa lahat ng larangan. At hindi lang sila, maging ang mga hamak. So, sino yung mga hamak? Karaniwan, kinikilalang hamak, yung mga dukha, kabaliktaran ng dakila. Ito yung mga pangkaraniwang tao. So, dito po, maunawa natin na anuman ang kalagayan natin bilang tao, nauuri man tayo sa kalipunan ng mga taong kinikilala, dinadakila, at pinararangalan, o nauuri man tayo sa mga taong pangkaraniwan, gaya ng hamak, lahat po ay binibigyan ng mensahe ng hari. At ang mensahe ng hari, purihin ninyo ang Diyos, sambahin ninyo ang Diyos, paglingkuran ninyo ang Diyos bilang hari ng mga hari, bilang haring walang hanggan. Lalong-lalo na po ang una-una niyang inaasahang tutugon, yung mga taong may banal na takot sa Kanya. Madali na pong tumugon. So dito po, mararamdaman natin, pag tinugon natin ang panawagang ito, isa tayo sa mga taong may banal na takot sa Panginoon. Subalit, kung magiging matigas ang ating kalooban, hindi natin tutugunin ang pagkilala at paggalang sa hari, hindi sa pamamagitan ng salita o kaisipan lamang, kundi ayaw natin siyang purihin, ayaw natin siyang sambahin, ayaw nating maglingkod sa Kanya. Gaya ng sinasabi nating hindi tayo natatakot sa hari.
para tayong tao na matigas ang loob o matigas ang ulo. At sa Biblia po, karamihan ng mga matitigas ang loob, matitigas ang ulo, nagkaroon po ng buhay na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Pero lahat halos ng mga taong may banal na pagkatakot sa Diyos, ito po yung meron tinatawag na reverential fear sa Panginoon, makikita mo yan. Sila'y nagbabalik loob sa Panginoon, naglilingkod sila, at ang isa sa kanilang pinakasisikap, batay sa buhay at kalakasang kaloob ng Diyos sa kanila, ginugugo nila yan para ipakita ang mataas, antas ng paggalang sa hari sa pamamagitan na sila'y sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoong Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga pagtuturong ito ay naglalayong hikayatin namin kayo na tayo nang kilalanin natin ang ating Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, bilang Haring walang hanggan, bilang Hari ng mga hari. At ang lubos na pagpapasakop sa Kanya ay nangangahulugan po ng ating lubos na pagpapakababa sa harap ng ating Panginoon. At yun ang ibig ng Panginoon Diyos na kung kaya itinuturo niya ang mga paksang araling ito tungkol sa Kanyang kalagayan, alinsunod sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ay upang makilala natin ang ating sarili na hindi tayo ang dapat maghari sa ating sarili. Kundi, ang dapat maghari sa ating sarili, ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sa ganitong kaparaanan, ay mapatutunayan natin ang ating banal na pagkatakot sa Kanya, mapatutunayan natin ang lubos na pagpapasakop sa Kanyang mga banal na katwiran, at higit sa lahat, ang maging kaluguran tayo ng ating Panginoon na kumikilala sa Kanya bilang Hari ng mga hari. Kapatid na Neraya, pangalawang pagtuturo na po ito tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang una ay bilang Diyos at Haring walang hanggan. Ngayon ay ipinakikilala din siyang Hari ng mga hari. Kung siya ay Hari ng mga hari at dapat nakilalanin at pagpasakupan ng ating Panginoon, dapat po nating maunawaan na mayroon siyang tinatawag na kaharian. Doon sa kaharian na yon, doon natin masusumpungan ang lubos na paghahari ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya sa susunod na pagpapahayag po ng programang ito, alamin natin sino ang pinaghaharian ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang Haring walang hanggan, bilang Hari ng mga hari. Ano ang kaharian ng Diyos na ipinakikilala ng Biblia? Loobin ng Diyos na yan ay atin pong masubaybayan sa mga susunod na pagtuturo ng programang ito na ang kabanal-banalan. Pansamantala, sana ay buksan ng Diyos ang ating puso, ang ating kalooban, ma-realize natin, oo nga, ako'y abang tao lang. Sino ako para magmalaki sa harapan ng Panginoon? Kundi, ang pwede lang nating magawa, magpakababa at lubos na magpasakop sa Hari ng mga hari. Ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ipagpala sa atin ang paksang araling ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen.